Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga Pinono, Kawal, Kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, October 28, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni na San Simon at San Judas, mga apostol. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito at ang pagdiriwang ng kapistahan ay nagpapaalala sa atin na sama-sama tayong itinayo kay Kristo at sama-sama tayong isinugo sa misyon. Si San Simon at si San Judas ay dalawa sa 12 apostol na pinili na Jesus. Maaaring hindi sila kasing tanyag ni na Pedro, Santiago o Juan, pero ang kanilang tahimik na buhay at katapatan ay nagpapaalala sa atin na sa plano ng Diyos, mahalaga ang bawat alagad, bawat sundalo ng pananampalataya, bawat isa sa atin. Ang ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 2, verses 19 to 22, ay nagpapaalala sa atin sa tahanan ng Diyos. Sa sulat sa mga taga-Efeso, sinabi ni San Pablo, hindi na kayo mga dayuhan, kundi kabahagi ng sambayanan ng Diyos. Si Kristo ang batong panulukan, at tayong lahat ay itinatayo upang maging tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, walang nakatayo mag-isa. Tulad ng mga bricks na pinagdikit-dikit para maging matibay na pader, tayo'y pinagbubuklod ni Kristo. Alam ito ng ating mga sundalo. Walang unit na mabubuhay kung kanya-kanyang kilos. Ang lakas ay nasa pagkakaisa. Ganoon din sa pamilya. Ang tahanan ay malakas kapag lahat ay nagmamahalan at nagsasakripisyo. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 6, verses 12 to 16, ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tinawag at isinugo. Sa Ebanghelyo, ipinapakita na nananalangin sa Jesus magdamag bago pumili ng 12 apostol, kasama sina Simon at Judas. Hindi aksidente ang kanilang misyon. Ito ay bunga ng panalangin at pagtawag ng Diyos. Maaaring tahimik ang kanilang naging papel, pero naging tapat sila hanggang sa dulo. Hindi sa kasikatan na susukat ang katapatan, kundi sa pagiging tapat sa misyong ibinigay ng Diyos. Para sa ating mga sundalo, hindi lang ang army ang tumatawag sa inyo, kundi ang Diyos mismo. Bawat pagbabantay, bawat sakripisyo ay bahagi ng misyon ng Diyos para sa kapayapaan at buhay. Ang inyong disiplina at katapatan ay mga buhay na batong bumubuo sa tahanan ng Diyos. Para sa mga miyembro ng pamilya, ang inyong mga simpleng sakripisyo, mga panalangin at pagtitiis ay mahalaga sa mata ng Diyos. Maaaring hindi napapansin ng mundo, pero siya ay laging nakakita at nagpapala. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng kapistahang ito na si Kristo ang batong panulukan ng ating buhay. Sama-sama tayong itinayo bilang tahanan ng Diyos. At tayong lahat ay tinatawag at isinugo, kilala man o hindi, para sa kanyang misyon. Naway maglingkod tayo ng may kababaang loob at katapatan, gaya ni na San Simon at San Judas. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo, Amang makapangyarihan, sa pamamagitan ng panalangin ni na San Simon at San Judas, gawin mo kaming tapat sa aming misyon at matatag sa pananampalataya.
Pagpalain mo ang aming mga sundalo ng tapang sa tungkulin, katapatan sa paglilingkod, at lakas sa gitna ng hirap. Ingatan mo rin ang kanilang mga pamilya. Bigyan ng kapayapaan, pag-asa, at pagmamahalan sa oras ng pagsubok. Sa iyo ang aming tiwala, at kay Kristo ang aming tagumpay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Simon at San Judas, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.